Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. And dito na naman nga po ako, nagbabalik Gandara SRU para makatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ sa 8 Bulaga. And syempre sa loob at labas na rin po ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, pindutin mo lang yung subscribe button and notification bell para maging updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. And para naman sa mga masusugid natin taga-subaybay and mga nakikinig, nakatutok po ngayon sa akin, maraming salamat sa inyo and shout out po sa inyo. Ang ating nga pong pag-uusapan para sa gabing ito ay patungkol po sa Lenten Special ng TVJ. So kahapon napanood po natin ang salda ng kahapon nila Boss Joey, Alan K, Karen, Wally Bayola, and Paulo Ballesteros. Napakaganda rin po ng episode na yan kahapon na kung saan mas lalo pong binigyang buhay at kulay ng babalawag kayong ganon dahil po sa mga bisita po na nanggaling po sa kulungan, mga bagong laya po na kung saan nagbagong buhay. So, ang ganda po ng episode and marami po tayong natutunan. Pero hindi ko po akalain na mas paiiyakin pala ako nitong Love Thy Neighbor ngayon. Kasi dito sa kanilang teaser at saka dito po sa kasi sa kanilang tawag dito, poster ba yan matatawag, thumbnail, parang ang saya lang. Parang sabi ko nga sa inyo, dun ako na-hook. Sa kwento, hindi ko alam kung paano tatakbo. So, dito sa salda ng kahapon, meron na akong background na parang, grabe, iyakan. Kasi si Paulo talagang grabe rin yung kanyang emosyon. Dun pa lang sa teaser na nakita natin, tapos napanood pa po natin kung paano niya binigyang buhay yung character niya doon. Na kung saan maiiyak ka po sa pinagdaanan niya. Expected ko din na talagang heavy drama itong salda ng kahapon kasi kita ko rin yung emosyon sa pa lang po, teaser pa lang ni Boss Joey na naiiyak po siya. Yung pagkalabas po niya ng kulungan, 'di ba? Parang drama po talaga. Kaya nagulat ako na mas grabe pala yung iluluha ko dito sa Love Thy Neighbor kasi nga wala akong kahit konti man lang nakutob na magiging drama, heavy drama to Kadarikans. Kasi akala ko lang talaga masungit ang role dito ni Jose Manalo. Kita naman po natin dyan sa picture, dun sa teaser din na yung kita po yung bata, tapos parang sinungitan niya. Yun yung akala ko lang, magsusungit dito si tapos dahil sa pakikisama ng kapitbahay, parang nabago lang yung pananaw niya sa buhay. Akala ko ganun lang siya. So, hindi ko na-expect, guys, yung plot twist. Grabe yun. Naiyak po ako dahil nawala yung character dito ni Tito Sen. Naiyak din ako dito sa batuhan ng linya. Nila Kuya Jose at ni Shara Soto. Grabe yun, guys. Talagang hindi ko po napigilan ang maluha. Habang nanonood ako, ang nasabi ko na lang, grabe naman ang episode nito ngayon. Grabe, napakahusay ni Jose Manalo. Grabe, lakas makapagpaiyak talaga, grabe guys. Dagdagan mo pa nitong eksena ni Raisa and the Main Mendoza kanina sa pagkawala po ni Mang Badong. So, for me, shocking po at big revelation yung plot twist ng kwento po neto, guys. At umpisa pa lamang, talagang ma-entertain ka na po. Kaya nais ko pong i-congratulate ang bumuo po ng kwento po neto. Napakahusay, napakagaling. Naisingit din po ang sponsor, ang Move It kanina. Bukod po dyan, isa rin sa kinatawa ko ay pati po EAT ay naisingit po nila sa palabas na yan or sa kanilang Lenten special na ito. Kasi, di ba, bat po talaga yan. BAT Pares stands for Mang Badong, kay April, and Tweetams. Grabe, no? Nakakahawa po ang kabaitan nitong si Mang Badong. Talagang pati po yung magkapatid, tuto pong maging matulungin,
si Tweetam saka si April. Kahit nga po itong masungit na si Mang Eli, binago po ang buhay at nahawa po sa kabaitan ni Mang Badong. Grabe po talaga yung episodes ngayong araw. Kaya from BAT, naging EAT siya. Kasi siya po ang pumalit, natatay-tataya ng dalawa. Tatay-tataya ni April at ni Tweetams. Kaya naging EAT na po yan. E stands for Mang Eli naman. Anyway, habang nagbabasa po ako ng mga comments sa mga kadabikals natin sa Lenten episode ngayon, sabi nila, sad to say, pero meron daw silang ganitong kapitbahay, no, na hindi marunong mag-thank you, ang sungit-sungit. Pero sana kagaya po ni Mang Eli, magbago na rin po sila. Life is so short. So, punuin po natin ang pagmamahal and pagtulong sa kapwa. Huwag na pong masungit na nakakatanda po yan. Charis. Samantala, nais ko naman po palang shoutout at pasalamatan ng Movie at ang mga sponsor po ng tawag dito, Lenten Special kanina. So, lahat po ng sponsors, maraming salamat. Grabe, napakarami din po and overloaded yung mga commercial kanina, ha? Samantala, para naman po sa mga nag-aabang sa Singing Queens na lumabas po sa Lenten Special. So, meron pong nalungkot na kakaunti lang po at napakaikli na exposure ng lines ng mga singing queen. Pero ang cute-cute nila, no, kadaver ka. Just, anyway, maikli lang din po kasi yung kwento, guys. So, talagang sa mapunan lang yung kwento ng mga kadaver cats. Pero maganda po ang kinalabasan. Actually, nagandahan po ako sa pace ng kwento po ngayon. Syempre, ganun din po sa salda ng kahapon. Napakaganda po ng kwento. Yun nga lang, talagang nagulat kasi ako dito sa sa Love Thy Neighbor. Hindi ko po kasi inaasahan, Kadavericals, ang twist na mawawala po pala ang karakter ni Tito Sen dito na si Mang Badong, na siyang napaka-importante rin naman sa palabas or sa kwento dahil doon po natin makikita yung pag-ikot ng mundo na at yung aral po ng kwento. Malaki po talagang naitutulong ng pagiging mabuti sa kapwa at pagtulong ng wala pong kapalit. Meron ka pong nababagong buhay. Tingnan nyo naman ang yung nangyari dito kay Mang Badong, di ba? Kung paano po nabago ang buhay ng magkapatid na April and Tweetams, ganun din na sa buhay ni Mang Eli. Anyway, sa ngayon, dahil tapos na po ang dalawang Lenten Special, ang Love Thy Neighbor and Salda ng Kahapon, ang kinabossing naman po ang inaabangan ngayon, yung para hindi makalimot with Miles Ocampo, Atasha Mulak, Kuya Ryan, and inaasahan na kung napaiyak tayo ngayon or sa episode ngayon ay mas lalo tayo mapapaiyak bukas, kaya baon na po ng tissue. Kasi kanina nabigla din po ang iba nabigla rin po ang iba nating mga Kadavericals sa nangyari. Nagulat sila, anyari kay Tito Sen, anyari dun kay Mang Badong. Tapos ayun, nakakasad. It's true, namatay po yung kanyang character. So bukas, since kita naman natin kung kaano ka-heavy, teaser pa lamang yung para hindi makalimot, guys, mukhang non-stop na pagtulo ng luha po bukas. So, abangan din po natin yan. And pili kayo ng inyong mga best actor, best actress. Pa-comment na lamang po dyan sa baba. Anyway, hindi pa naman tapos. So, tingnan po natin. Sa ngayon, na-vote ko kay Kuya Jose sa best actor. Pero baka mabago pa rin bukas. Baka magpakitang gilas si Kuya Ryan, si Bossing, di ba? Actually, araw-araw nga, nababago yung best actor and best actress natin kahapon si Mama Pau for best actor. Ngayon naman, si Kuya Jose. So, bukas kaya, sino na naman ang best actor natin? Anyway, magkakaalaman po yan bukas. After po natin mapanood ang para di makalimot nila Bossing. Anyway, narito po pala ang IG story ni Maine Mendoza. So, kaya pala guys, no? Kaya pala doon po sa Reels ng TVJ Itbulaga Facebook page, umiiyak si Karen si Raisa at saka si Maine Mendoza.
Sabi ko, ano kayong meron? Giniba yung kanilang karinderya, kaya sila naiiyak. Yun pala ay dahil po sa plot twist na ito. Grabe, napakahusay po talaga ng TVJ. Napakahusay ng Itbulaga. Maraming salamat po sa pag-aano po sa amin. Hahayin ng napakaganda at mapupulutan po ng aral na episodes, na mga episodes. Kaya pa-comment lang guys, yung mga natutunan po ninyong aral mula po sa Salda ng Kahapon hanggang dito sa Love Thy Neighbor na siyang isa sa main reason na kanilang paggawa ng Lenten Special na makapagbigay inspirasyon at aral sa mga manonood. Nakilala po ang TVJ talaga. Very educational na programa. Kaya hindi po ako nagsisisi. Ang mga legit Taricats hindi nagsisisi na talagang nakasuporta po sila sa Itbulaga. So, yun na po muna for tonight. Salamat!